Magandang araw. Good day po. Welcome sa ating episode ngayong araw. I'm Lyndon Katulong. Samahan ninyo ako mga kababayan. Hello po sa ating mga kababayan abroad. Kumusta po kayo dyan? Ingat-ingat lang po. Ingat-ingat lamang po. Ngayong araw mga kababayan, pag-usapan natin itong issue. Meron daw account ang ating Comelec chairman na si George Garcia. Tagal na itong lagi na yung sinasabi mga kababayan na wala daw siyang mga account na nasa bangko o nasaan man na mga financial institution. Lagi niyang pinabulaanan na wala daw po siyang mga ganyan na klaseng mga account. Lumabas kasi mga kaibigan itong ganitong issue sa kanya noong nakaraang eleksyon, although sa mga nakaraang mga eleksyon meron ng mga ganyan na mga issue, pero mas lumala itong mga nakaraang eleksyon lamang mga kababayan. Ang issue patungkol sa meron daw na nagkabayaran sa Comelec. Yung iba sinasabing para lamang ma-accredit yung mga party list. Ay meron daw mga ganong klaseng kalakaran. Although itinanggi naman, itinanggi naman ni Comelec Commissioner George Garcia mga kababayan yung mga ganon na mga istorya. Kasi po sabi niya hindi totoo. Merong isang istorya na lumabas mga kababayan na nagkaroon daw ng presyuhan, doon sa isang kandidato na nagtatanong, mga kababayan, kung paano ma-accredit, something ganon. At nagtanong kung magkano ba ang gagastusin. Di ba meron yon? Lumabas yung isang kandidato, mga kababayan, na ganon ang kanyang mga narrative. Ang Comelec chairman naman, inangkin niya na, totoo, merong yung isang kandidato lumapit sa kanya, pero hindi naman sabing prenisyon niya. Kasi sabi niya, nagtanong lamang kung magkano kaya daw ang gastusin. Iyon sa version ni Garcia. Nagtanong lamang kung magkano daw ang gastusin, mga kababayan, kung siya ay tatakbo. Sa narrative ni Comelec Chair Garcia, sabi niya na kasi nagtanong ng ganon, kung magkano kayang gagastusin, at tinanong naman niya mga ilang kayang populations doon sa kanyang tatakbuhan, at sinabi naman nung kandidato na ganito ka dami ang population niya. Ang sagot ni Garcia nung panahon na yon, sabi niya na siguro magagastos ka mga more or less 300 million. Diba? Naging issue pa yan nung nakaraang eleksyon lamang mga kababayan. Dahil yung isang kandidato, nagreklamo talaga siya at isiniwalat niya. In fact, kinuha pa niya na abogado niya, si Attorney Respicio, dahil sa alam niya na may kunting kaalaman talaga si Respicio patungkol sa kalakaran dyan sa computer system ng eleksyon. Pero ang issue dito mga kababayan, matagal ng issue kay Garcia na meron daw siyang mga accounts. Ulitin ko po, mariin niya itong itinanggi na wala po siyang mga accounts saan mang bangko sa loob ng Pilipinas, at kahit na sa labas, wala po daw siyang account. Mga kababayan, si Senator-elect Marcolita may pinalabas na video. Patunayan niya na mayroon daw account, mga kababayan, si Comelec chairman. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator-elect Marcolita. Yung sinabi niya na wala siyang account, ito po ay kinounter po ng dalawang dokumento na hawak ko ngayon which were generated by the Chase for Business. Ito po ay hindi mapasusubalian. So, ang tanong po ninyo, anong gagawin po natin ngayon? Ngayong napatunayan ko na po. Ayan po. Siya na mismo ang nagsabi. O paano yan?
Sa akin, sa tingin ko naman mga kababayan, hindi naman masama. Ano po? Kung magkaroon ka ng account sa anumang mga financial institution like mga bangko o kung ano pa yung iba dyan, wala namang problema kung mayroon kang account. Total naman, may income ka. Ano po? Walang problema yan. Sa kalaki-laki pa naman ang sahod mga kababayan, alangan, saan mo ilagay yung sahod mo? Huwag mong sabihin na ang sahod mo isang buwan, ubusin mo rin sa isang buwan. Hindi naman siguro. Sa kalaki-laki naman ang mga sahod ng mga yan. Siyempre may mga account talaga yan sa bangko. Ano po? Hindi problema ang magkaroon ng account sa bangko mga kaibigan. Wala problema yan. Kasi po, may ilalagay ka naman. Di ba? Yung sahod, sabi ko na nga, yung sahod meron. May matitira pa yan sigurado. Wala tayong problema dyan. Ang issue lamang dito mga kababayan, bakit itinanggi na walang account sa bangko? Hindi naman masama. Ano po? Pagka kung meron kang account na ganyan. Total, kung kailangan, open naman if ever may investigasyon, lalong-lalo na ngayon. Maghahanap talaga ito ng mga patunay doon sa mga taong may mga issues mga kaibigan na kapag kailangan ka sa investigasyon, kailangan ipaliwanag mo, supported by mga ebidensya, hindi lang po yung salita lamang. Ano po? Alam naman natin, si Senator Marcolita mga kababayan, siya ang napili ngayon na chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang committee ba mga kababayan na makapangyarihan dyan sa Senado, na siya po ang responsabling magpapatawag po ng mga opisyal o mga tao sa gobyerno na may mga issues para mapaliwanag kung itong mga involvement nila sa mga ganito, wala ba itong anomalya? Kasi pagka meron kang anomalya, iyan ang malaking problema mga kaibigan dyan. Yan ang malaking problema dyan. Hindi talaga titigil yan. Kaya itong sabi ni Senator Marcolita na meron siya, dokumento na yun, nakuha niya nung hindi pa siya na-elect Nung hindi pa siya na-elect na senador. At siyempre, nasa sa kanyang poder, nasa sa kanyang kustodiya yun, at siyempre, siguradong gagamitin niya yun mga kababayan. Ano po? Matagal nang merong issue ang Comelec Alam naman ninyo mga kababayan hanggang sa mga sandaling ito merong mga tao pang agrabyado sa mga desisyon ng Comelec. Nitong nakaraang eleksyon lamang mga kababayan. Isa na dito, yung pong pag-disqualify nung kalaban ni Congressman Abante. Ano po? Na pinapanalo pa rin nila si Congressman Abante kahit na po merong ruling na kahit na po merong ruling na ang Supreme Court. Ano po? Siyempre, kapag nakadesisyon na sila, pipetisyon ka. Aabutin ka na naman ng siyam-siyam dyan. Siyempre, nakaupo na si Abante. Kasi pinaupo pa rin nila Diba? Kung matatandaan ninyo mga kababayan, sa isa sa mga episode natin, napag-usapan natin dito mga kababayan na si Abante pinaupo, di ba? Si Abante pinapanalo ng Comelec. Kahit na po maliwanag ang desisyon nila na yung nanalo, yung kanyang katunggali sa posisyon pagka-congressman, ano po. Pero kahit na mayroon restriction ang Supreme Court, mga kababayan, tungkol doon sa ruling na yung second placer, hindi pwedeng siya ang maging manalo at uupo bilang nanalo doon sa na-disqualify na kandidato. Di ba po, sabi ko, ang dapat gawin ng Comelec,
mag-special election. Hindi yung second place rule. Di ba yun ang ruling ng Supreme Court, mga kababayan? Despite ng desisyon na yan, pinaupo pa rin nila si Abante. Ano po? Talagang pinapa-disqualify nila yung kanyang kalaban, mga kababayan. Ito isa sa mga marami pang mga issues na kakaharapin, mga kababayan, ni Commissioner George Garcia. Kasi alam ko, hindi papabayaan itong mga ganitong mga issues diyan ni Senator Marcolita, itong mga ganitong mga gawain. Ano po? Lalong-lalo na pagka meron ng involvement about pera. Kaya maghintay yung may mga issues sa gobyernong ito. May issues na mga may korupsyon, may pirahan. Hintayin nila. Magkaalaman talaga yan dyan. Ano po? For your comments, just write down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At siyempre, huwag naman kalimutan mag-share. Ano po? At kung nagustuhan ninyo, paki-like naman. And don't forget to click the bell button para lagi po tayong updated.